Nilamon ako ng mga alon ng kapahamakan. Nung nahirapan ako, tumawag ako kay Lord. Humingi ako ng tulong sa aking Diyos. Mula sa temple niya, narinig niya ang boses ko, pinakinggan niya ang iyak ko. Patuloy po nating ipanalangin ang ating mga kababayan na nasa lanta ng Super Typhoon Uwan. At kung tayo po ngayon ay nasa ligtas na kalagayan, magpasalamat po tayo kay Lord. Tunay nga na ang pangalan ni Jesus ang pinakamakapangyarihan, pinakadakilang pangalan, at siya ang pangalan na nagliligtas, nag-iingat, nagpoprotekta sa atin. Psalm 18. I love you, Lord. Ikaw ang lakas ko. Pinagtatanggol ako ni Lord. Siya ang matibay kong depensa at tagapagligtas. Siya ang aking Diyos, tagapagtanggol ko at takbuhan. Siya ang aking shield, ang nagliligtas sa akin. Talagang safe ako sa Kanya. Nagpe-pray ako kay Lord at nililigtas niya ako sa mga kaaway ko. Praise the Lord. Ginapos ako ng lubid ng kamatayan. Nilamon ako ng mga alon ng kapahamakan. Nakapulupot sa akin ng tali ng libingan. Nakaabang na sa akin ang trap ng kamatayan. At nung nahirapan ako, tumawag ako kay Lord. Humingi ako ng tulong sa Diyos. At mula sa temple niya, narinig niya ang boses ko. Pinakinggan niya ang iyak ko. Ikaw na nasa isang sitwasyon ngayon, kung natamaan ka man ng Super Typhoon Uwan, kung meron ka mang nawalan ka ng minamahal sa buhay, kung ikaw ay nasa sitwasyon na mahirap at parang wala ng pag-asa, kagaya po ng sinasabi dito, meron mang alon ng kapahamakan, nakapulupot man sa atin ang mga tali ng kamatayan at pagsubok sa ating kapaligiran. Ang sabi dito, nung nahirapan ako, tumawag si David kay Lord at nawa ganun din po ang ating gawin. Sa oras ng ating hirap, sa oras ng ating pagsubok, gamitin po natin itong opportunity para tumawag sa pangalan ni Jesus. Because the name of Jesus is the name that can save. And so let us pray. Lord, thank you dito sa pangako mo sa Psalm 18 that when we call upon you, na kapag kami tumawag sa iyo, kami ay diringgin mo at kami ay ililigtas mo. At ito po ang aming dalangin, Panginoon, para sa aming bayan na dumadaan ngayon sa krisis, sa pagsubok. Maraming salamat, Panginoon, na pinag-adya mo kami sa Super Typhoon Uwan at pinatunayan mo na ikaw ang Diyos na higit na mas makapangyarihan, mas malakas kaysa sa kahit anong pangalan pa man yan ng bagyo. Inilalapit po namin sa iyo ang aming mga kababayan na nahihirapan, na natamaan ng bagyong ito. Kalingain mo po sila, Panginoon, at hayaan mo na kung narinig nila ang salita mo dito sa Psalm 18, kung may alon man, kaalon ng kapahamakan at mga tali ng kamatayan na nakapaligid sa kanila ngayon, kasiraan, kawasakan, hayaan mo na sila ay tumawag sa iyo. Iparanas mo sa kanila na ikaw ang Diyos na malapit sa mga basag ang puso. Ikaw ang Diyos na gustong tumulong sa mga nawawalan, sa mga nahihirapan. At ang lahat ng tumatawag sa iyo ay hindi mo itataboy. Ang lahat ng tumatawag sa iyo, Panginoon, ay diringgin mo ang kanilang mga iyak. Patawarin mo kami, Lord, at ang bayan namin sa aming kapabayaan, sa aming pagtuturo, sa aming pagrereklamo, sa aming mga kasalanan. At dalangin namin, Panginoon, ibalik mo kami sa pagpapakumbaba, ibalik mo kami sa pagiging responsable naming mga mamamayan at alagaan namin ang bansa at bayan na ipinagkatiwala mo sa amin. Lord, we pray for restoration. We pray for healing. We pray for provisions. We pray, God, that you will send help and you will send your angels to help and comfort those who are in need, those who are crying, those who are broken, those who lost their loved ones, Panginoon. Send your angels to cover and protect them. Send your provisions. Gumamit ka ng mga tao, Panginoon, na magpapadala ng tulong. At maging kami, Lord, hibuin mo ang aming mga puso to help those who are in need. There is always hope. We have a living hope. And this living hope is named Jesus. Salamat, Panginoon, sa iyo po namin inilalagay ang aming tiwala, pananampalataya, at pag-asa. Ikaw ang aming pag-asa, O Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So thank you, Jesus.
Thank you, Jesus, kung meron tayong bubong na nasisilungan ngayon, kung kompleto ang ating mga pamilya, kung tayo ay nasa isang ligtas na lugar, tayo ay nakakakain ng maayos. Pero alalahanin din po natin na marami tayong mga kababayan ngayon na dumadaan sa hirap, pagsubok, nawalan ng mga kapamilya, nawalan ng tirahan, nawalan ng hanap buhay. And if we are in the position where we are comfortable, let us remember to pray, to help those who are in need. Ngayon na marami ang humihingi ng tulong, marami ang desperate, maraming namamatay, maraming nawawala ng ari-arian, marami ang mga nawawasak ang kanilang gumuguho, yung kanilang mga naipundar, at completely nawala lahat ng kanilang mga pinaghirapan. I find comfort in reading Psalm 18. Sa halip po na tayo ay magreklamo, tayo po ay magpasalamat. Sa halip na tayo po ay magturuan at maghanap ng sisisihin, maghanap po tayo ng taong pwede nating matulungan. At gamitin po natin ang salita ng Diyos, ang ating pananampalataya, upang manalangin, magpuri, magpasalamat, at ipanalangin din ang ibang tao na dumadaan ngayon sa isang mahirap na sitwasyon. Alam niyo po, there are times na inaalaw ni Lord, ginagamit ni Lord yung mga ganitong pagsubok, calamities, disasters, yung mga bagyo sa ating mga buhay to remind us to call upon His name. Yes, meron pong mga consequences, yung mga choices natin in the past, tayo pong mga tao, marami tayong mga maling ginawa, marami tayong maling desisyon na maaaring ngayon lang natin inaani. And this is not the time to point fingers kung sino ba yung may kasalanan. Kasi naniniwala po ako na lahat po tayo, we all contribute to what is happening to our nature, to the earth, sa ating kapaligiran dito sa Pilipinas. We all have a part to play. Kasi tayo po ang binigyan ni Lord ng responsibility to steward itong tinitirhan natin, itong earth, itong bansang Pilipinas. We cannot point fingers. Yes, may responsibility yung government, yung mga government officials, but have we asked ourselves, have we done our part? And so, instead of pointing fingers and blaming, I believe it is also time to reflect. Lord, where have we failed? Where have we gone wrong? And salamat na sagana yung biyaya mo. Salamat, Lord, na ginagamit mo itong wake-up call para sa aming mga Pilipino to be responsible in our own lives, in our families, dito sa bayan namin, in our communities. Then let it be so, Lord. At hayaan mo na itong pangyayaring ito hindi man maganda, but you can always turn it around for good. Sabi mo po sa salita mo, Panginoon, what the enemy meant for evil, kung anong ginawa at ginagamit ng kalaban para saktan tayo or gumawa ng kasamaan sa buhay natin, kahit yun ay kayang gamitin ni Lord and turn it into something good. So if we will try to look and find God in this situation, in this very difficult situation and challenge in our nation, we will seek Him. For those who seek Him, they will find Him.